Kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay ayan na. skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati. Doblete. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdam. Grabe, no? Alam mo, hindi natin malubos maisip kung ano yung sinasabi ni VP Sara Duterte na pumayat, di ba? Pero sabi ko nga kasi doblete, ibig sabihin talagang, at saka yung sinasabi niya kung ano yung itsura nung kabataan niya. Play natin. Daw. So, okay naman siya. On that note, kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng CIC? Oo. Nabanggit namin na nandito kayo at nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal pa. Grabe, no? Ganun lang kasimple si VP Sara Duterte, no? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi lang. Hi. Hindi katulad ni siya dyan. Oh, bumati ka, tanggal ka, protocol. Gago! Yan. Oh, sino nagsabi sa'yo bumati ka? Hayop yan. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso, kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sabi ni Senator Zubiri na yung Pakita lang natin mga kababayan. Alam nyo, ito this is not a mocking. Okay, I'm not mocking PRRD. Pero kasi gusto ko lang ipakita sa inyo para mas ma-figure ninyo kung ano kaya ang talagang naging itsura na ni PRRD. Kasi kahit po ako,
Yan din yung tinanong namin nung nag-birthday po si Sir Bong Duterte, yung kapatid ni PRRD, kung gaano na ba kapayat o ganito. Alam mo, sabi nga ni VP Sara Duterte, doble na ng kanyang arms. So, pinaano ko kasi GPT, nagbigay ako ng picture ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente at siya nung binatilyo pa. Kasi doon siya payat yung binata pa siya, doon siya sa payat. So pinagsama, tiningnan. Sabi ko nga sana naman hindi ganito. Kasi alam mo sobrang naawa ako. Parang ganito po siguro kapayat. Kasi nung nakita natin, 'di ba, bago po si PRRD bago po siya nadala yung nasa eroplano siya papuntang Dahig, talagang payat na siya. Mas payat pa daw talaga ngayon. So sabi ko nga, paano kaya itsura nito ni PRRD? And so pinagawa ko kay ChatGPT, tiningnan ko lang. Hindi ko again this is not to mock PRRD or para anuhin. Hindi, gusto ko lang ma-imagine kasi kung gaano nakapayat si PRRD talaga. Na ako mismo naawa na ako dahil 80 na yung tao. And I understand. Kasi naalala ko nung lelong at lelang yung sa mga Ilocano. Yung lelang ko, nakita ko yung yung parang bata-bata pa. And nakita ko yun hanggang pagtanda at halos umabot na ng 100. Nakita ko yung pagpayat talaga. Kasi nga when you're getting old, aside from hindi ka masyado ginaganahan kumain, yung pang mga muscle ay unti-unti nang nawawala. Kaya nga 'di ba ang sabi nila pag matanda kahit papaano magbuhat-buhat para kasi yung muscle. Yan ang isa sa mga nawawala aside from the fats, mawawala 'yun. Kasi hindi ka na kumakain na maayos tapos may muscle pa na nawawala. So kaya yung lelang ko talagang sobrang pumayat. Sa sobrang payat, pag hinawakan mo yung dito, mahahawakan mo na talaga buto lang. Ganun literal. Tapos nakalaylay na yung balat. Kasi nga wala na kumakapit, wala nang muscle. So, alam mo, nung pinagawa ko to kay ChatGPT, sabi ko, grabe naman yan, OA naman. OA naman yung pagka-edit ni ChatGPT. Pero kung iisipin mo, sa edad ni Pangulong Duterte na 80, alam mo yun, ito'y posible na. Plus, hindi niya gusto yung mga pagkain sa loob. So, halos wala siyang carbs. Dinaig niya pa yung, anong tawag doon? Yung nagkikito o kaya nag-i-intermittent dahil di nga masyado siyang kumakain. Pero maya, magugulat kayo. Mamaya, kikento ko sa inyo. Impeachment complaint against you is a witch hunt pala. Yan ang witchcraft. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Mo ginakinuod na kay ginabarang na yun. To tinuod yun. Kasi binabarang siya nung nasa palasyo. Di ba may balitang ganun? Pero natin, wala pa tayong ebidensya. No? Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako abot na gid sila sa witchcraft sa ilaha koan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa
confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para kumbaga mabigyan ng semblance ko, no, ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na Alvin, meron ako sa yung message. Parating nyo nga to kay Alvin. Tanong nyo nga kay Alvin kung ano yung niya, kung ano yung cellphone niya. Kung USB-C ba o iOS na yung lightning pwede paki-ask na lang kung meron naman kakilala kay Alvin, ha. Tapos i-message niyo po ako through some of our friends o kahit kay Ann Harot, better kay Ann Harot. Para makabigyan kita ng mic na merong dead cat ang tawag doon, yung para sa hangin, hindi siya ganyan. Hindi kasi alam mo, he's doing his job well. Sabi ko nga, ang lupit nito, nakaabang lang sa labas. Hindi ko, alam mo yung bata ito nung taon to, sipag, nakaabang lang. Paano mo naabangan yung mga yan? Buti, ikaw nga pinagkukuhanan ng ng source ng media, so kudos sa'yo. Pero again, ang alak di nilalagay sa utak, ha? Sa tiyan lang, ha? Tuloy. Mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroyed evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa talaga na ebidensya. At yung ibang... Yan, issue na naman yan, eh. Yung sinabi ni BP Sara Duterte na gawa-gawa. Issue ngayon niya sa mga ulul. Pero sa totoo lang, isipin mo, saan ka nakakita? Ha? Saan ka nakakita ng demanda sa'yo? Tapos pag tinanong nung judge, anong ebidensya mo? May witness ka ba? Wala po. Maghahanap po. May tawag dyan, eh. Di ba? May tawag po dyan. Ewan ko. Tanungin nyo yung mga abogado. May tawag sila dyan, eh. Yung ganyang klaseng demanda na wala lang. Pag tinanong mo, wala po kaming hawak na ebidensya. Tapos ngayon, sinisisi nila, sinira daw ng mga Duterteng ebidensya. Bakit hindi nyo itanong yung EPAL na contest na yon? Yung abogadong EPAL? Ha? Abogado ng mga supporter ng mga terorista? Bakit di nyo tanungin? Di ba? Ba't di nyo siya tanungin? Bakit di nyo tanungin na, asa na yung sinasabi mo mga paratang nyo? Na EJK, asa na yung mga witness? Bakit di nyo ma-produce? Ngayon, ang nakakapagtaka, inaksyon na ng gobyerno na wala pa na silang hawak na witness or any evidence. Tapos sasabihin, sinira kasi ng mga Duterte. Hindi ba yun lang sana sa akin. Hindi ko maintindihan bakit yung mga ulol na yan, daldal ng daldal noon. Isama mo na yung mga congressman
na ang dami sinasabing, ito, EJK, 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 EJK. Yung pala naman, wala. Wala. Di ba? Ngayon, magtataka sila. Anong kailangan Kasi siguro binura Duterte, goberno. Ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Thank you, VP. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community gathering. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe for this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? You will be here. Out of the country. Hindi. Oo. Kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang. Grabe, no? Tama siya eh. Yung sinasabi niya dito, play natin ulit, 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad. Nagigets yun, tindi, no? Lupit ng gobyerno natin, Pagdating doon sa mga OFW dapat i-repatriate, hindi nila ginagawa. Para bagang pinanghihinayangan nila yung pera. Pero pagdating naman sa mga witness, sila naman na magbabayad para ibiyahe papunta sa ICC. So, yung kasinungalingan na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas, alam natin isang malaking kasinungalingan. Di ba? Isang malaking kasinungalingan po na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas. Ayaw na lang kasing aminin na kayong gobyerno, particular na, ikaw, tinatawag nating, sabi nga, sino man kanino ko narinig to? Mar. Si kay Sas, sabi ni si Sas. Kayong Mar. Anong Mar? Marcos Araneta Romualdez. Ito yung kayong Mar, kayo ang may kagagawan ng pagpunta ni Pangulong Duterte doon. Ayaw nyo pang aminin. Kesyo ang dami nyo pang sinasabi. Kesyo ang dami nyo pang palusot. Ngayon, nangangailangan ng assistant itong mga witness, bigla ninyong kayo na magbabayad.
kayo na magdadala. Kayo na ang mag-shoulder, di ba? So ibig sabihin, talagang meron. Meron kayong partisipasyon. So isang malaking kalokohan na sinasabi ninyo na wala kayong partisipasyon. At nakakalungkot nga, mas inuuna nyo pa yan kesa yung tulungan ang ating mga OFW. Mas priority nyo. Kaya ang ibig sabihin lang, it simply says something about this Mar government. Ano yun? That the Mar government is focusing on politics, not on serving the people. That's the truth. Diba? You are focusing so much on bringing down your political enemy. Diba? Instead of focusing on solving the problems of our OFWs and our kababayan here in the Philippines. What kind of assholes are you? Mother, father? Gago! Talay. Hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry, Tama. okay, ikaw isang biktima ka din. Oh. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will resolve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yon pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've salamat. answered it already, but Tatay Digo, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya. Yan. At sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya. And Yan. Oh. Binata pa siya. Mm. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way, medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na nabili sa pagbayad niya. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, no. Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung niya, nakasanayan. Yung mga pagkaing Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun. Mamaya meron ako talagang sasabihin sa inyo na bakit yung sinasabi ni BP Sara Duterte at yung sinabi ni Ma'am Elizabeth parang nagtutugma. Pareho ang nangyari. Kasi dito sinasabi niya pumayat
but he looks better and healthier. Parang ganon. Yun ang sinasabi ni Bibi Sara Duterte. Yun din ang sinasabi ni ni Ma'am Elizabeth. Ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin yung July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit, ako. nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu nung July 6. So nabanggit kasi yon sa kanya. And Yung alam sa din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na sa kanya, nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Mabuhay po kayo, Thank ma'am. you. Ayan, okay. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Maikli lang ito. Maganda rin itong interview ni Alvin eh. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. good Welcome to the afternoon. 30th Street. How are you today, ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Hindi tulad sa picture na ito. She's really that, you know. Skin and bones. Kaya tama yung yung ating mukhang may punto si ChatGPT. ChatGPT po ito again hindi ho ito pang paninira o pang babalahura kay Pangulong Duterte. Pero yan nga yung parang siguro malamang parang ganyan Kasi ulitin natin, tinanong natin kay ChatGPT, pinagawa natin ng kung ano ba yung posible na picture na sinabing pumayat at para nung teenager. So, kumuha tayo ng dalawang picture, pinagsama natin at kung pwede i-combine. And yan ang lumabas. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at Hindi least sumigaw. he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? It's okay. He is no longer taking any meds. At okay yan. Naku po, patay kang bata ka. Mamaya may kikwento ko sa inyo. Malupit. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, He is healthy. Mag-iduktong natin yon. Nangayayat siya, pumayat siya, but he is healthy and he is no longer taking meds. Nako po. You never know. yeah. Tulad, mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si President. Hindi ko rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang galing. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Nabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. Tapos he was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwento? Eto, ikwento na natin Ito po. Kasi meron nagkwento sa akin. Ito, kinwento lang naman. Ulitin ko to be clear. Kinwento sa akin to. At first, I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi basta-basta naniniwala. Pero, nung nakita ko tong interview ni Miss Elizabeth, si Ma'am Elizabeth, at itong si VP Sara Duterte, para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte. Through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. Okay? And because of that,
bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after from the beginning. Kasi naalala ko nun nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw. 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Okay? Again, wala po tayong tinutukoy na tao. Okay? This could be accidental or this could be intentional. We do not know. Kasi, remember this, ang medicine is not perfect. Di ba? Kung titingnan ninyo nga, pansinin ninyo kahit kayo mismo, meron pagkabinigyan kayo ng gamot, di ba? Sasabihin pa nga ng doktor sa inyo, ito yung maaring side effects. So ito, blah, 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 blah. Not all medicine is, masasabi natin, good in totality. You have to use it rightly. Ibig sabihin, tama ang pag-inom mo, at the same time, tama yung amount. Pag medyo sumobra yan, tatamaan yung atay mo, tatamaan yung ganito mo, tatamaan yung ganyan mo. Di ba? Yan po yung lagi, di ba? Kaya nga meron. Halimbawa, meron akong iniinom pang pain reliever, di ba? Meron tayong pain reliever. Di ko na lang babanggitin ko anong brand. Pero winawarningan ako ng mga doktor laging, wag lagi yan. Wag kang masanay sa pain reliever or else tatamaan yung ganito mong organ. Di ba? Laging ganun meron din yung pampababa ng sugar. Wag mong kasi ako may diabetes ako type 2, di ba? So, wag masyado yan, yung particular na gamot na yan or ang possible side effect yan UTI. Bakit? Kasi ihi ka ng ihi. Pinag-aralan ko yan kasi nga alam mo yon, lahat ng tinitake ko as a medicine, hindi ko lang tinitake naman basta. Talagang ay pinag-aaralan ko yung sinasabi ng doktor. Ano ba talaga yung side effect? Pag sumobra yan, kasi, di ba, isipin mo, halimbawa, yung isang gamot ng diabetes, pwede mong gamitin yan Sabi nila, uy, maganda yan kasi iihi mo yung sugar tapos papayat ka dyan. Bakit di nila ako uminom ng uminom? Para pumayat ako ng todo. Damihan ko inom nito. Hindi pwede. Kasi may limit. Yung limit na yan, maaari kang pumayat dyan, pero pag nasobrahan, tatamaan yung ganito mo kasi iihi ka ng iihi, ilalabas mo yan. So may ganun may side effects. Lahat po ng particular na gamot ay may side effects. Kailangan tama ang pag-inom, tama ang dosage. Yan ang importante. Ngayon, kay Pangulong Duterte, may nagsabi sa akin na baka nalason daw siya sa mga gamot na ininom niya. Okay? I'm not saying it's intentional. I'm not saying it's a accident. Pero may ganong side na may ganong pangyayari na kaya bumagsak ang katawan ni Pangulong Duterte for 6 years. After hanggang sa kanyang presidency. Hanggang matapos yung kanyang presidency. Kaya nagkaganyan ang katawan ni Pangulong Duterte. O naging side effects nung pinapainom sa kanya. Hindi natin alam kung ito'y intentional or somebody or someone may ibang motibo. But one thing is for sure. Yung iba hindi sure. Kung may intention o merong wala tayong alam dyan. Basta yun ang sinabi sa akin. Ngayon, one thing is for sure. Binabanggit ni VP Sara Duterte at ni Ma'am Elizabeth, paulit-ulit na sinasabi to. At kahit sila baste, I think yung sinasabi nilang not lahat ng gamot ay pinayagan doon sa loob ng ICC. Noong una, kung titingnan mo, gusto kayang patayin ng ICC ito? Ba't hindi pinapasok yung mga gamot? Di ba? May ganon. Or, the other side of the story is, iniingatan nila ito kasi mali yung mga gamot na ibinigay. Tama, mali. Di ba?
Posible eh. Kasi remember, sa ibang bansa, mas mahigpit pagdating sa gamot. Sa atin, sorry to say, you can buy anything you want. Ay, prescription, sige, pero pwede mo nang i-overdose yun. Hindi, walang biro. Halimbawa, dito sa atin, di ba, tinatanggap yung prescription ng antibiotic. Di ba? Papakita mo lang. O, ito yung prescription. O, yung nagbebenta, yun naman ang batas. Okay, ibibigay mo. Tanungin kita. Yung same prescription na ba yung kinukuha pag nasa cellphone mo? Tinatanggap na kasi ngayon sa cellphone eh. Hindi. Tinatatakan ba yun? Nilalagay ba, nire-register ba yung pangalan mo na ito ay nakatanggap na ng ganitong particular na gamot? Hindi din. So therefore, pwede kang pumunta sa kabila. Butika, bili ka uli nun. Punta ka sa kabila, bili ka uli. Oh, tapos ibenta mo na. Hindi, halimbawa lang, di ba? Kaya nga, sa Pilipinas, maluwag. Hindi ko sinasabing may kasalanan yung pero maluwag. Sa ibang bansa kasi alam nyo, ilang beses na ako nakaranas ng nagkasakit ako sa ibang bansa. Sa Europe, nagkasakit ako dyan. Nagkaroon ako ng motorrad, yung pagmumotor ng BMW dyan sa Europe. Nagkasakit ako. May asthma ako. Hirap na hirap ako. Buti na lang, prepared si Banatbay. Hindi, lagi ako may dalang gamot eh. Kaya nga pag tinignan mo yung maleta ko, kalahati nung gamot. Hindi to joke ha. May mercury ako may mercury tsaka Watson ako sa loob ng maleta ko eh. Kung makikita ninyo, as in yun, marami talaga akong gamot. Sa Japan, ilang beses ako nagkasakit dyan. O, sa Amerika, naku po, mabihira. Kung kailan naman nasa LA ako noon, nagkasakit ako, hindi tuloy ako nakapaglakad dun sa Hollywood eh. Kasi nung tumanggap ng award. Hindi, salamat po sa nagbigay ng award, Gawad America. So, nung rin yun. Nagkasakit din ako. Pero expert na po ako dyan, kaya lagi po ako may dala. At yung dala ko, hindi lang pang 1 linggo. Pang 2 buwan. Kasi nga, alam ko, nangyari na sa akin yan nung kabataan ko. Bata talaga, sa Guam. Nung may show ang Mocha Girls dyan, nagkasakit ako. Na-ospital ako. At ang laki ng binayaran ko. Gago! Pero yung ipinescribe sa akin, meron naman nabibili sa Pilipinas noon, ang dali-daling bilhin. Inasma kasi ako doon sa Guam eh. So, anong ibig ko lang sabihin? Ganun kahigpit sa ibang bansa. Sa atin, maluwag. Kaya, hindi pinapasok yung mga gamot. Kasi feeling nung ICC, hindi naman niya kailangan yan eh. And I don't think, intention nila na mamatay si Pangulong Duterte doon. Eh di lalo sila malilintikan. Diba? Lalong mag-aanong tao. So, anong ibig ko lang sabihin? Para tuloy, nakukonfirm yung may nagkwento sa akin na nalalason sa gamot si Pangulong Duterte. Kinuwento lang sa akin walang pinupuntirya dito Wala akong pinupuntiryang tao dito. Okay? Kasi nga, again, it could be intentional or not intentional. Maybe an accident, hindi namamalayan. But the thing now, ang sigurado ay healthier si Pangulong Duterte at sa pagiging payat niya.